Sa lahat ng mga sinasabi nila, hindi ba nila alam na ang puso ng tao ay mandaraya? Tapos habang nag-uusap kami, doon po pumasok yung talata na Apokalipsis 18:4. Natandaan ko yung na-recall ko yung sinabi ni Brad Eli. Nung binasa niya, magsilabas kayo sa kanya bayan ko upang wag kayong madamay sa kanyang mga kasalanan at upang wag kayong makabahagi sa kanyang mga salot. So, meron talagang utos na paglabas. Ngayon, saan tayo pupunta? Paglalabas tayo. Yan yung tanong eh. At yan yung itinatanong sa ating pantakot. Sige, pag lumabas kayo dito, yan yung pantakot ni Daniel Rason. Pag lumabas kayo dito, saan kayo pupunta? Aber? Abay, pupunta kami kayo. Bakit nila ito pinaniniwalaan? Yung ganong mga damdamin at yung iba pang nararamdaman nila, wala talaga yang lusot. Internal pa lang, sa kalooban ng tao, mandaraya na ang puso. Nakasulat yan sa aklat ng Jeremias. Mandaraya ang puso higit sa lahat at totoong masama. Sino ang makakaunawa nito? Jeremias Kapitulo 17, talata 9. Pangalawa, external. Ang dyablo, nandyan, naghahanap ng masisila. Ang inyong kalaban na dyablo ay gaya ng leong umuungal, na umaaligid at humahanap ng masisila. Unang Pedro Kapitulo 5, talata 8. Internal, mandaraya ang puso. External, nandyan ang dyablo. Kaya saan ka lulusot? Kaya ang dapat gawin, kung anuman ang mga damdamin o masasamang kaisipan na pumapasok sa iyo, tanungin mo agad, ano bang ipapagawa nito sa akin? Pagkatapos, magpasya ka kaagad. Kung ang ipapagawa ng damdamin na yan ay ilayo ka sa pagpupuri at pagsamba sa Diyos, mali yan. Huwag kang maniniwala sa sarili mong interpretasyon, sarili mong unawa o sa mga damdamin mo lang. Tungkol naman sa sinasabi nilang magsilabas kayo para hindi kayo mahawaan ng masama. Totoo na may ganyang talata. Magsilabas kayo sa kaniya, bayan ko, upang huwag kayong makabahagi sa kaniyang mga kasalanan at huwag kayong tumanggap ng kaniyang mga salot. Apokalipsis Kapitulo 18, talata 4. Pero sino ba ang tinutukoy na kaniya? Hindi ito basta kahit anong grupo na ayaw mo lang o ikinaiinis mo. Ang konteksto nito ay Babylon the Great, simbolo ng tiwaling sistema, maling pananampalataya, prostitusyon sa espiritu. Hindi pwedeng gamitin ito ng kung sino-sino para sabihing umalis na kayo sa kahit anong grupo nang wala kang patutunguhan. May mga nagsasabi rin, si Kristo nasa puso, kaya hindi ko na kailangan ng iglesia. Mali ito kasi malinaw sa Biblia na may katawan, iglesia, na inaaniban ng mga tunay na Kristiyano, hindi solo flight lang. At siya ang ulo ng katawan, ang iglesia. Kolosas Kapitulo 1, talata 18. Huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon. Hebreo Kapitulo 10, talata 25. Hindi pwedeng sabihin, nasa puso ko si Kristo, okay na ako, wala akong iglesia. Paano mo susundin ang mga utos tungkol sa kawan, mga ministro, mga pagtutuwid, mga pagtuturo, at mga kapatiran kung mag-isa ka lang? Tama na lumabas ka kung corrupt at hindi na iglesia ng Diyos. Pero mali na lumabas ka tapos wala ka namang pupuntahan kundi sarili mo lang. Kung lalabas ka, dapat lilipat ka sa totoong iglesia, hindi lang lalayas para mag-solo. Hindi self-centered spirituality, kundi katawan ni Kristo talaga. Lumabas ka sa mali, pero pumasok ka sa tama kasi hindi ka tinawag para mag-isa, kundi para maging bahagi ng katawan ni Kristo. Dirchen. At mga kaibigan, mga ka-wisdom, sana'y malinaw sa inyo ngayon ang mensahe. Huwag basta padala sa puso kasi mandaraya yan. Huwag basta sumunod sa damdamin kasi minsan patibong yan. Laging alamin kung saan ka dinadala, papalayo ba sa Diyos o papalapit? At tandaan mo, hindi ka tinawag para mag-isa, kundi para maging bahagi ng katawan ni Kristo sa tamang iglesia na ayon sa Biblia, hindi sa gulo ng mundo, hindi sa sarili mo lang. Kung lumalabas ka, siguraduhin mong pumapasok ka rin sa tama. Kasi sa huli, wala sa damdamin ang sukatan, kundi sa salita ng Diyos. Huwag mong gawing dahilan ang si Kristo nasa puso ko para tumakas sa mga utos niya, sapagkat nakasulat na hindi natin dapat pabayaan ang pagtitipon.
At dapat tayong manatiling nakaugat sa katawan niya, ang iglesia. Kaya kung ikaw ay isa sa mga tinatawag nilang Closet Pro KDR fanatics, tandaan mo, mas mahalaga ang katotohanan kaysa pakiramdam. Lumabas ka sa mali, pero pumasok ka sa tama, at manatili ka roon hanggang wakas. Kung sa tingin mo may natutunan ka dito, o napaisip ka, o kahit gusto mo lang i-challenge ang sinabi ko, sige, ilagay mo sa comments. At syempre, huwag mong kalimutan. Like, subscribe, comment, at share. Ulitin natin para siguradong di malimutan mo. Like, subscribe, comment, at share. At pakishare mo na rin sa iba na baka nangangapa pa at nadadala lang ng damdamin. Maraming salamat, mga ka-wisdom. Hanggang sa susunod nating Closet Pro KDR Fanatics na content. Manatili tayong matatag sa pananampalataya at huwag basta-basta magpadala sa bugso ng damdamin. Magandang araw at Diyos ang magpagpala sa inyo.